Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba, Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Niuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay, tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang kilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahangang-hangang bagay, wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Magandang umaga, Father. Atinding binabate ang mga nakasubaybay ngayon sa pagdiriwang na ito ng misa. Hindi lang daw po physical paralysis, hindi lang sakit na pangkatawan ang pinagaling ni Jesus sa lalaking ito na dinala sa kanyang harapan, kundi maaari daw pong meron din siyang sakit na pangkaluluwa o spiritual paralysis. Sa karanasan po natin, may mga taong hindi makatayo, hindi na makapagpatuloy sa buhay. Hindi lang dahil meron siyang pisikal na karamdaman, kundi minsan ay spiritual na karamdaman. At gagamitin ko nga yung salitang spiritual paralysis. Dahil dito raw po sa Ebanghelyo, ang naging unang ginawa ni Jesus was to pronounce forgiveness on the paralytic. Ang una niyang sinabi ay, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Maybe
what was preventing this man from being able to stand again was not just physical, but also spiritual. At sa karanasan natin, totoo nga po ito. May mga taong hindi na tumayo, ayaw ng lumaban, ayaw ng magpatuloy sa buhay, dulot ng maaaring mga naging pagkakamali. Hindi na magawang tumayo dahil sa labis na kahihiyan, dahil sa kanyang ginawang mali. Wala nang mukhang iharap dahil nakukonsensya sa kanyang ginawang kapalpakan at hindi na rin niya mapatawad ang kanyang sarili, kaya hindi na makatayo. Spiritual paralysis. Ang konkretong example nito sa banal na kasulatan ay yung nangyari kay Judas. Dahil nga sa kanyang ginawang pagkakanulo kay Jesus, sobrang kinain ng kahihiyan si Judas. Siguro, sa isip-isip ni Judas, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Napakalaki ng aking ginawa. Hopeless case na ako. Hindi ko na maisasaayos ang aking pagkakamali. Kaya wala nang saysay para mabuhay ako. At alam natin ang nangyari kay Judas, nagdigti. Tawag ko dito ay spiritual paralysis. Kumakailan po ay may binalita na nagpakamatay yung mister dahil iniwanan ng kanyang asawa. At na itong mister na ito, nung magpakamatay, sa harap ng mga anak. Kaya malaking balita ito, no? At iniisip ko, ano kaya ang nasa isipan ng lalaking yon para gawin ng isang bagay na kagaya nun? Oo, tinraidor ng misis, halimbawa. Pero ano kaya ang nasa isip niya nung panahong yon na ginagawa niya yon? Siguro, sayang lahat. Wala na. Wala nang dahilan para mabuhay ako. At ang matindi nga ay ginawa niya yung pagpapakamatay habang nasa harap ng mga anak. Marami po ngayon ay nasa ganitong kalagayan ngayon. Sa tindi ng pinagdaraanan ng marami ang parang paralyzed. Wala nang saysay ang buhay. Wala na akong pag-asa. Pinabayaan na ako ng Diyos. Spiritual paralysis. At dito sa Ebanghelyo, hindi yung pisikal ang unang binigyan ng tuon ni Jesus, kundi yung quote-unquote nga, spiritual paralysis ng lalaki. Siguro maraming pagkakamali yung paralitikong yon. Siguro iniisip niya, inom kasi ako ng inom, kaya ako na-paralyze. Inabuso kong sobrang aking sarili, kaya ako nagkaganito. Baka sa isip-isip niya, nakakahiya na. Nakakahiya na sa pamilya ko. Ngayon, wala akong magawa. Baka yung tao wala nang drive na tumayo dahil sa sobrang kahihiyan sa kanyang mga naging kapalpakan. Kaya ang ganda ng ginawa ni Jesus. In-address niya yung spiritual paralysis. At sabi niya, kaibigan, pinatatawad ka na sa mga kasalanan mo. Makakatayo ka na. At ito nga ang nangyari sa Ebanghelyo natin ngayon. Nainis yung mga Skriba at Pariseo. Sino ito nagpapatawad ng kasalanan? At yun nga yung nangyari. Mga kapatid,
Kaya po sa ating simbahan, napakaganda ng sakramento ng pagkukumpisal. Kasi po, pag nagkukumpisal tayo, ang pinagagaling ng Diyos ay ang ating spiritual paralysis. Ang ating mga naging pagkakamali na minsan ay dahilan para hindi na tayo tumayo at magpatuloy sa laban ng buhay. Kaya ang ganda ng sakramento ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Baka ang pinag-uukulan na lang natin ng pansin ay sakit na pisikal. Baka ang mas malubha sa atin ay ang spiritual paralysis. Pero dito po sa pangyayaring ito sa Ebanghelyo, may isang paralysis po na sa tingin ko nahirapan si Jesus na pagalingin. Ito yung paralysis ng mga skriba at pariseyo. Tawagin ko itong mental paralysis. Ang hindi naman makatayo, makagalaw, ay ang kanilang isip. Dahil matapos na gumaling yung paralitiko at nakatayo, lahat ng naroroon nagulat. Nagulat sila at nagpuri sila sa Diyos. Sabi ng mga nandoroon, ngayon lang kami nakakita ng ganitong bagay, kahangahangang bagay. Yung paralitiko na hindi makatayo, nakatayo. Kaya, praise the Lord! At habang nagpupuri ang lahat, yung mga skriba at pariseyo, ang nakita ay kalapastanganan na ginawa ni Jesus at paglabag sa batas. Sabi po ng isang pari, it is hard to make people see blessing and graces at work when their minds are clouded by rules and regulations, by laws, when their minds are darkened by their own principles. Minsan daw mahirap makita ng isang tao ang biyaya kapag ang kanyang isipan ay pinapadilim ng kanyang mga personal na biases, mga kanyang mga prinsipyo na nabuo na minsan ay hindi naman tama, ng kanyang pananaw na kanyang pinaniniwalaan. Ika nga sa Tagalog, nagiging sarado ang isip. Hindi tuloy napansin ng mga eskriba yung biyaya na nakamtan ng paralitiko. Ganyan pag mentally paralyzed, yung bang may prinsipyo na nakaukit, yun bang mga patakaran na yun na lang yung pinaniniwalaan niya. At ang malungkot dito sa Ebanghelyo, hindi lang nakita yung biyaya nung natamo ng tao, pati yung kabutihang ginagawa ng iba. Dahil nga clouded, darkened ang isip, hindi na nakita yung biyaya ng tao at yung mabuting ginagawa ni Jesus. Kaya daw yung ganitong tao, dahil darkened ang kanyang isip sa kanyang mga pansariling pananaw, laging nega. May salita tayo sa Tagalog, laging nega. Ang nakikita yung mali, ang nakikita yung masama, hahanapan ng butas. Ang analogy daw dito ay yung tao na tumitingin sa isang baso
na may kalahating laman na tubig. Yung taong may mental paralysis, ang una niyang nakikita, kakalahati yung laman, hindi puno, kulang. Hindi niya napansin, may kalahating tubig sa loob. Yan yung may mental paralysis. Pag tumingin, nega. Pag tumingin, masama. Pag tumingin, mali. At ito yung mas mahirap pagalingin. Si Jesus, walang mental paralysis. Dahil nang dalhin ng ilang katao, yung kaibigan nila, at dahil hindi nga makapasok, pinadaan sa bubong. Naku, nagulat si Jesus. At sabi sa Ebanghelyo, He saw their faith. Hindi naman sinabi na, He saw the faith of the paralyzed. Ang nakita ni Jesus, yung kabutihan ng mga nagdala. Ganda pag ang isip natin ay hindi sarado. Makikita mo ang kabutihang ginagawa ng ibang tao. Kaya sabi niya doon sa paralyzed, kaibigan, pinatatawad ka na. Sa halip na pag-isipan ng masama, ano ba naman itong mga ito? Nambutas pa ng bubong. Bubong ng may bubong, binutas. Nega. Alam niyo, maraming taong ganyan ngayon, laging nega. Kahit na may ginagawa mabuti, hahanapan ng butas. Sisiraan. Nega. Paralysis of the mind. Mga kapatid, siguro sa araw na ito, magtatanong tayo sa ating sarili. Ano bang nararanasan mo ngayon? Meron ka bang pisikal na karamdaman? Ilapit mo kay Jesus yan. Ang Diyos ay nakapagpapagaling. Pero maganda ring tingnan. Baka may spiritual paralysis o mental paralysis. Sa misang ito, hingin nating mapagaling tayo ni Jesus.